Yo mga kap, welcome back po. Maraming salamat po kayo nakabalik sa ating channel. Kapuntos Page po, bumabati sa inyo ng magandang umaga, hapon at gabi. Maganda at gwapo po kayo lahat. Magandang hapon po mula rito sa amin sa Chicago. Kapi-kapi muna bago tayo mag-start. And thank you so much sa ating mga pambato nakabalik sa ating channel. So again, rumors, totoo ba na si Kai Sotto ay pupunta at babalik ng Hiroshima Dragonflies? Yan. At kasi po nahanap natin yung mga pangalan niya sa roster, yung picture niya noon, hindi po natin makita. And ilang araw na din tayo nagtingin, nagpa-follow up. At nag-aabang din naman din po ako dito sa G-League, sa G-League two-way contract, yung kanilang tracker, wala po talaga lumalabas sa pangalan ni Kai Sotto. So, meaning, wala pa ho siya dyan sa G-League, wala po siya sa G-League NBA sa tracker. At kaya itong usapin na siya ay pupunta sa Hiroshima Dragonflies ay may katotohanan ba? So, ako ay kumontak sa aking source at yan po ay sinabi sa akin na si Kai Sotto ay bukas po, siguro mamayang umaga na, no? Anong oras na ba sa atin? Alas 3 ng madaling araw. Ito, siguro within the day, half a day, no? Half a day is babiyahin na po ang ating pambato sa Japan. Yan po ang sabi sa atin ng source. Papunta na po ng Japan ang ating pambato para i-continue ang kanilang commitment dito po sa Hiroshima Dragonflies. Very exciting kasi alam natin na magbabasketball pa rin ang ating pambato at dire-diretso ang kanyang pagdi-development dito sa Japan. So, bakit importante yan? Kasi kailangan talaga dire-diretso ang paglalaro ng pambato natin Kai Sotto, and sana mabigyan na siya ng maraming minuto this time. So paano ba yan na-confirm? Kasi wala naman daw picture, wala siya sa roster. Mga kap, makikita nyo, ito pa-post ko dito, no? Kapag nagpunta kayo sa kanilang Dragonflies website or sa B-League website, makikita nyo yung kanilang pa-post ko na lang dyan para makita nyo yung kanyang uniform ay available na para mabili. Yan, kaya tayo kukuha rin yan. At siguro in a few days, kasi hindi ako sigurado sa size kung malaki ba yung 4XL nila, kasi malaki po ang katawan ko malaki. So kung kakasya ba sa akin ng 3XL or 4XL, so ipinag-aaralan ko pa, kaya hindi pa ako makabili ngayon. Pero in few days siguro baka makakuha tayo. Ewan ko lang kung nagsishipping sila dito sa US, so malalaan natin. Pag hindi, gagawa tayo ng paraan para makakuha ng jersey na yan ni Kai Sotto. So available na ang jersey ng ating pambato, number 11, makikita nyo, at yung mga sizes available na. I think mas mahal yung yung dalawang klase, kasi may parang replica ba? Parang ganoon, merong original. So yung original medyo may kamahalan, 20,000 yen ba? Something like that, 24,000 yen. So kaya sure na ating pambato maglalaro sa Japan. Babiyahin na rin siya bukas papunta Japan. So ano bang gagawin niya sa Japan? Maglalaro po at ipagpapatuloy ang kanyang pinarmehang kontrata. Again, Kai Sotto is only 21 years old. Trust the process. At dito natin makikita na ang pagiging patience ng mga fans, ang talagang nagtitiwala kay Kai Sotto. Nakita nyo naman ang pinakita niya sa World Cup, nitong huling game. Talagang merong skills and talent ang ating pambato. So sana talaga na at this time mabigyan na ng magandang mga playing time itong si Kai Sotto, and it's about time. So thank you so much mga kap. Yan po ang aking masasabi sa Dragonflies. Kung totoo ba yan o hindi, totoo po, ang ating pambato ay maglalaro dyan. So abangan nyo po yung kanilang game nitong September. Basta may laro sila September, pa-flash ko na rin dyan. Ayun yung regular season, mag-i-start ng October 7. Popost ko na rin dyan, bahala na kayo. Bye bye!